Hallelujah, Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa napakagandang awitin. Hindi ko nasasabihin kung kanino nagmana. Kasi alam naman ninyo kung kanino. Kasi kung sa akin, sigurado, kalahati pa lang ng awitin, luluhod na kayo. Parihin ng Panginoon. Kasi sabi ng Lord, anak, tama na, nandiyan na ako. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay kanyang iniingatan. Tayo po muli manalangin. Father God, salamat po Ama sa umaga nito, Panginoon. Salamat Lord, narito kami lahat, Panginoon. Bigyan mo Lord ng lakas ng pangatawan ng bawat isa, kung meron mga nararamdaman pag-ibig mo, Ama. Nagkanila Lord ang aming mga naiwan sa mga tahanan, Panginoon, maging ang aming tahanan. Salamat po Ama. Pagpalain mo Lord yung mga anak sa umaga ito at yung mga salita, Panginoon, ay ito maging kalakasan namin, Panginoon. Tulungan mo ako Lord, bilang itlog mo, na hindi mga ibahagi ay ng sa mga pagkukunan mo. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon. Tuloy-tuloy na si Paul na makapagantog sa Panginoon kasi sa Martes, siya ay magpapakili na 5 months ay talagang complete na yung kanyang kagaling ng bibigyan ng Panginoon. Salamat sa kalakasan na binigay sa kanyang Panginoon. Excited siya na magkandog ng mabigay sa Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ngayong umaga, gusto ko lang pong manood muna tayo ng isang video. Shinare ko sa mga leaders na inspired ako sa isang tao na nag-aaral pa lang ako ng Bible School. Si George Mueller. Ang tindi ng faith ng taong ito. Nung bata pa ako sa Panginoon, binabasa ko yung libro na 7 Great Prayer Warriors. At isa si George Mueller sa matinding prayer warrior. Taghirap sa Amerika, taghirap sa Europe, pero hinipo siya ng Diyos na magsimula ng orphanage. Nagsimula siya sa 28 bata hanggang sumabot na libo-libong bata ang pinapakain niya sa panahon ng krisis sa Europa. Paano mo gagawin? Kinuwento ko sa kanila isang storya na gusto ko i-share sa inyo. Isang araw, wala na talagang pagkain yung orphanage. Wala na talagang kakainin doon sa loob ng orphanage. Bumaba siya umagang-umaga, inutusan niya yung mga servant niya. Sabi niya, ilatag lahat ng plato, ilatag lahat ng baso, ihanda lahat ng lamesa. Papakainin tayo ng Diyos ngayong araw na ito. Tindi. Yun ang pananampalataya. Hebrews 11:1. Ang definition ng pananampalataya, wala pa, hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Yun ang tunay na pananampalataya. Can I hear a strong amen? Nung nakalatag na yung mga lamesa at lahat ng gagamitin sa pagkain, ang tanong ng servant niya, saan natin kukunin ang pagkain? Umakyat si George Mueller sa kwarto niya at alam na nila kung ano ginawa. Nanalangin siya sa Diyos. Habang nananalangin si George Mueller sa kwarto niya, may kumatok sa pintuan at yung mga servant ang nagbukas. Nakita nila na mayroong isang truck na nandun sa harapan ng orphanage. Sabi ng truck, nasiraan kami, nasira yung truck namin. Hindi magagawa agad. May dala kaming gatas. Papapanis lang ito. Kaya naisip namin, ibibigay namin sa orphanage yung mga gatas na to kaysa mapanis. Maggalaw ng Diyos, tindi, amen? Hindi pa natapos doon. Meron na naman isang kumatok na naman pagkatapos. Ang matik, alam niyo naman yung mga sasakyan ng 18th century. Diba, yung mga anggulong parang mga kalesa. Ganun din. Sabi niya, nasiraan kami. May dala naman ako mga tinapay. Masisira din ito. Ibibigay na lang namin sa orphanage. That day, walang pagkain, totally zero. Pero nanalangin ng isang taong nagngangalang George Mueller. At ang Diyos ay nagbukas ng kalangitan. Bumaba ang himala sa kanyang hinahawakang ministeryo. Kaya nga kung hindi ka pa rin naniniwala sa panalangin hanggang ngayon, grabe, kawawa ka. Kawawa ka. Kawawa kang Kristiyano na totoo ang panalangin pero hindi mo nagagamit sa iyong buhay. Kung ikaw ay totoong Kristiyano at hindi ka tamad ka pa rin mag-pray, tamad ka pa rin lumapit sa Diyos, pasensya ka na, sasabihin ko sa ito, kawawa ka. Kaawa-awa ka. Kasi may binigay na Diyos sa'yo, pero hindi mo ginagamit. Salamat sa Panginoon. Ano bang gusto mo o hindi mo pa nakikita?
Kaya ako, kahit walang pera, mag-lily out ako. Kasi, alam mo ginawa nila? Walang pagkain pero nakain ng mga plato. Nakaayos lahat. Anong ginawa ng Panginoong Isus doon sa lugar na time na walang pagkain? Sabi ng Panginoon, pupuin mo ang mga tao, tag-5-50, tag-100, ayon sa kanilang dami. Tayo po yung ating faith, dapat wala ba ginagawa na natin? Wala ba nananampalataya tayo? Nagtitiwala tayo? Pero hindi po pwedeng magkaroon ng pananampalataya ng himala sa buhay ng isang tao kung wala siyang faith. Wala siyang pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, kung tayo po ay walang pananampalataya sa Panginoon, sayang po yung bibigay ng Diyos sa iyo. Dapat kahit hindi mo pa nakikita, manampalataya ka sa Panginoon. Manampalataya ka sa Diyos. Dahil siya po yung makapangyarihan. Ang pangalawa ng ating pag-aaralan, ang pananampalataya natin sa Diyos, ang pagdadala sa atin sa tagumpay. Mahirap po tayong manalangin kung hindi po tayo mananampalataya. Ang sabi po sa Hebrews 11 verse 1, sabi po niyan, pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya po, siya po yung nagpapatunay na ang mga bagay na hindi pa natin nakikita ay mangyayari sa atin. Kaya pag tayo po yung mayroong pananampalataya sa Panginoon, sigurado po, ang iyong panalangin ay maririnig ng Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya at nananampalataya ka, pag nanalangin ka sa Panginoon, pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Sa dami ng taong pakakainin ng time na yun, isang tao lang nanalangin pero tinugon ng Diyos. Kung magsipuro sa tahanan mo, kayong lahat ay nananalangin. At nananampalataya na mangyayari ang inyong pinapanalangin. Kaya sabi ko nga, nung nakaraan, dumaan ako doon, papunta ako doon, nakita ko yung bahay ni Dudoy. Kaya pag-pray namin dito na gusto niya mag-extension. Pero pinakbangan na, alam ko, matutuloy at gagawin. Matatapos at matatapos. Dapat yung ating pananampalataya, hakbangan natin. Kung meron kang gustong maabot, umpisahan mo. Huwag mong hintayin kailangan mag-ipon muna ako na mag-ipon. Hindi po yun. Ang pananampalataya ko ay nag-uumpisa sa wala. Ay kung nananampalataya ka na makakapagpagawa ka ng tahanan mo, pero ang budget mo nasa bangko na, ay hindi yung pananampalataya. Walang pananampalataya ron. Nananampalataya tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yun ang dapat natin pananampalatayanan, pero yung nandyan na, ay nangyari na yun. Sabi niya, ang pananampalataya raw ay katuparan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita at ito'y makikita mo. Ibibigay ito ng Diyos eh. Masarap po, manampalataya ng gano'n. Sabi ko, Lord, salamat. Yung pananampalataya mo ay talagang nangyari at mangyayari. Kaya inuumpisahan ko na talaga yan na iayos. At Monday, may isang taong buyer na pakikipag-usap na sa kay attorney. Hindi natin alam kung matutuloy na yun din. Kaya sasama ko sa kanito kung hindi siya busy. So salamat sa Panginoon na matutupad yung gusto mo dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Dahil sa prayer mo sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi ko pa nakikita, yun ang pag-pray mo sa Panginoon. Sabi ko nga, next month, luluubin ng Panginoon, kukuha ako ng isang sasakyan para kahit pa paano, meron akong matik dyan na sinasakyan-sakyan, gusto ko may punta-puntahan. Kasi kulang yung sasakyan ko. Pag meron mga nangangailangan, hindi may pairam kasi ginagamit. Dapat may reserva na pwedeng ipagamit sa gusto ng gumamit. Kailangan natin, meron tayong extra para magamit ng iba. Para makatulong tayo. At yun ay pagpapalain ka ng Diyos. Dapat yung hindi mo pa, wala pa sa'yo, manampalataya ka na. Ano bang gusto mo? Manampalataya ka na. Magtiwala ka na sa Diyos. Anong gusto mo sa buhay mo? Manampalataya ka. Lagi mo. Kung kinakailangan, i-drawing mo yung gusto mong bahay. Isulat mo yung gusto mong sasakyan. Picturean mo yung gusto mong magiging
kabiyak ng puso mo. Ilagay mo na sa baba, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko, ito yung height na gusto ko. Ihin mo sa Panginoon, hindi mo masama. Kasi gusto ng Panginoon, manampalataya ka ngayon pa lang. Manampalataya ka sa Panginoon. Talagang ibigay mo yung talagang napakatinding pananampalataya na ibinibigay mo sa Diyos. Manampalataya ka. Napakabuti po ng Diyos. Yung mga hindi mo nakikita pa, manampalataya ka makikita. Ibibigay at ibibigay po ng Diyos yan. Masarap magtiwala doon sa wala pa. Yung talagang kinakapitan mo ang Panginoon at alam mo ibibigay ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ibibigay po ng Diyos yan. Kaya salamat sa Panginoon. Nung mag-renew nga ako ng sasakyan, pagdating ko ron, sinabihan ko agad yun sa loob. Sabi ko, hindi naman pwede mag-asikaso kasi may pupuntahan pa kasi ako. Sabi niya, ako, binigay ko lang yung susi sa kanila. Iniwan ko nakapark. Sila na, tumawag sa akin, sir, tapos na. Sabi ko, mag-aabot ako ng para sa merienda niya. Sabi niya, hindi sir. Basta may papaayos ka, tawagan mo lang ako. Ganun kabuti ang Diyos eh. Hindi ka pagpipilangin. Habang inaasikaso yung mga papel, nag-i-enjoy ako, kumakain kami ni Pastora. Diba? Ganun kabuti ang Diyos. Ano ba yung mga bagay na gusto mo? Ano ba nga yung gusto mo? Na hindi pa nangyayari, pero mangyayari at mangyayari. Ibibigay at inibigay ng Diyos yan. Salamat sa Panginoon. Ako, napakalaki ng pasasalamat ko. Kasi ang pamilya ko, hindi naniniwalang wala akong pera. Si Pastor, ikaw pa. Diba? Yun ang gusto ko, yung mga ganon. Yung naniniwala. At kahit na yung ginagawa ko, inilalabas ko para patunayan, meron ako. Diba? Ganon ang Diyos eh. Kahit ginagawa na ng Panginoon, pag ganampalataya kang meron ka, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Diba? Yung gusto mo, siguro si Atan, siguro ito, nag-pray na gusto magbakasyon sa Elito. Nakapagbakasyon, binayaran pa. Diba? Ang Diyos po, hindi po mahirap yung ano. Basta manampalataya tayo. Pero kung nagtutuda ka, mahirap pong mangyari. Huwag po tayong magduda sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero nanampalataya ka, makikita. Makikita at makikita mo yan. Ibibigay at ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Ang sabi po sa Hebrew 10 verse 38, sabi po yan, pananampalataya, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa panamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya itatalikod, hindi ko siya kalulutan. Sabi po kaya ni Pastora, yung matutuwid na pagbubuhay. Ay kung lingkod tayo ng Diyos, pag-iwang-iwang naman tayo. Diba? Ay, mahirap. Dapat matuwid ang ating pamumuhay. Naglilingkod ka sa Panginoon, pero wala yan. Ay, hirap yun. Hindi. Diba yung kalooban mo dapat malinis din. Naglilingkod tayo sa Panginoon, inom tayo, tinutumbok na talaga ang Diyos ang siyang number 1 sa atin. Hindi tayo pag-iwang-iwang. Talagang tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Panginoon. At sa kabilang Diyos, tutulungan tayo. Pero ang sabi niya, yung bandang uli mo nga ang sabi niya, sa mga may pananampalataya, ito yung sa 39 po, sabi mo sa 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahama, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Dapat dyan po tayo kabilang sa mga naliligtas at nananampalataya sa Panginoon. Alam ko, dyan tayo kabilang. Kasi kung hindi kayo kabilang dyan, wala kayo dito ngayon. Diba? Sarap kayo matulog ngayon. Sarap matulog ngayon kahit walang aircon. Parang naka-aircon. Diba? Sarap matulog. Pero alam niyo po, yung mga kapatiran natin na hindi nakarating, alam ng Diyos yung sitwasyon nila. Kaya hindi natin alam, baka baha sa kanila, kailangan natin ipag-pray sila. Diba? Pag may mga sitwasyon na ganyan, dapat maunawaan mo. Kasi mas maunawain ng Diyos. Pero yung mga nakarating, salamat sa Panginoon, inalaw ng Diyos na narito kayo. At yung mga bagay na gusto ng Panginoon iparating sa inyo, napakinggan at napakinggan ninyo. Napakasarap po magtiwala sa Diyos. Napakasarap po tayo yung mga taong ligtas dahil binigay ng Diyos sa atin yung pagmamahal.
Welcome po sa kay Moises. Lord, salamat. Bago ko lang nalaman, kasi nung nakaraan, nagbabasa ako, tinitingnan ko, sino ba yung pamilya ni Moises? Sino ba yung tatay ni Moises? Sino ba yung nanay? Hindi ko nakita sa Bible. Pero ngayon ko lang nalaman, si Jonathan pala at si Gigi. Yung nanay ni Moises. So, purihin ng Panginoon, malaking pagpapala mo sa aming pamilya. Si Moises, sabi ko, bibili na ng basket, at bago siya ilalay, ipapagutak ko natin sa likod. Salamat sa Panginoon na talagang ang pagpapala po na Diyos ay binibigay. Nanampalataya si Gigi na ang kanyang anak ay gwapo kahit hindi pa niya nakikita. At yung mga lumabas, kasi ang tindi ng pangalan yan, Nathan Philip, pinagsama kaming dalawa. Kaya talagang malupit. At sabi ko, ang palayaw niya, Moises. Salamat sa Panginoon. Na talagang napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Unang linggo niya ngayon dito, talagang pantay na pantay si Queen sa kanya. Napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tinuto ko ng Panginoon. Alam mo, sabi ko nga, Lord, salamat Panginoon. Nakikita ko, pag may nakikita akong mga bata, lalo ako nai-encourage na talagang pagandahin ang templo ng Diyos. Kasi sila yan, mayroong papalit sa atin, mayroong mga taong talagang maglilingkod ng sagad sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi ko talagang pagagandahin natin ang templo ng Panginoon sa lugar na ito dahil pinapaganda ng Diyos ang ating mga buhay. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Alam mo, sabi ko, parang hindi kayo dumaan sa ulan. parang wala lang, parang walang ulan. Ganun pag lalabas mo ang Panginoon, hindi mo mararamdaman ang bago niya. Ang dami mong isipin, makarating at purihin ng Diyos. Ang sabi po sa Hebrew 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Salamat sa Panginoon. Alam po natin na ang lahat ng bagay ginawa sa mga salita ng Panginoon. Pero wala naman pa naman nakikita, pero pag sinabi ng salita, kaya yung mga bagay na gusto mong mangyari, salitain mo, sabihin mo sa Panginoon. Pag nananalangin ka, Panginoon, ito ang gusto ko. Ito, Panginoon, ang gusto ko. Talagang, pag nasa bahay mo ikaw, nananalangin ka, talagang umaari. Sigaw ko lang, sabihin ko sa Panginoon, Lord, gusto ko itong bahay ko, ganito ang mangyayari. Ganito ang gusto ko, Panginoon, ganito ang sasakyan ang gusto ko. Talagang hingin mo sa Panginoon, yung lahat ng sasabihin mo. Kaya ako, pag sa mga anak ko, lahat ng yung gusto kong mangyari sa kanila, yun ang binabasbas ko sa kanila. Yun ang binabanggit ko sa kanila. Pag sila ay binabasbasan, talagang nandun yung pananampalataya na ibibigay ng Diyos yung mga bagay na yun. Sa salita po nangyari ang lahat, nagawa po ang mundo dahil sa salita ng Panginoon. Makapangyarihan po ang ating salita. Ang taong hindi galit, pero pag sinalita ng hindi maganda, nagagalit. Nagawin agad. Makapangyarihan ang salita natin. Kaya pag tayo nagsasalita, lalo sa mga anak natin, mga mahal sa buhay, yung mga gandang bagay ang sabihin mo sa kanila. Sabihin mo lalo yung mga gandang bagay, lalo din sa tahanan mo. Huwag kang magsasalita ng mga hindi magaganda. Lahat ng mga gandang bagay para yung presensya ng Panginoon, siya na nanatili dito sa tahanan mo. Siya nandun at yun po yung magdadala sa inyo ng biyaya, kayamanan mula sa Panginoon. Hindi po magkakamali ang kanyang salita. Ang sabi niya, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Salamat sa Panginoon. Sa araw makikita niyo ito ang napakagandang templo ng Panginoon. Ang napakagandang gawain na binigay ng Panginoon sa atin. Na talagang pag pumasok ka, wala kang makikita mo na nakahambalang na ganyan. Wala na rin yung mga likuid pa na ganyan. Kasi ibibigay ng Diyos yung talagang napaka-kinis na templo para sa kanyang mga anak. Talagang nandun yung patuloy na pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Lord,
Hindi kami nakapagpagawa pa yung pinapagawa ko sa ating Kemar, hindi rin niya nagawa. Pero sabi ko, Lord, gusto ko talaga makapagpagawa ng picture kung gaano maganda ang pagagawa natin. Kaya gusto ko lumamit si engineer. Kasi nararamdaman ko malapit na ibigay ng Panginoon yung mga pangailangan natin dito sa kanyang templo. Pag ito'y gano'n na maganda, tayong lahat na nauna, dito na tayo magtatrabaho sa templo ng Diyos. Dito natin uubusin ang ating mga lakas talaga. Pagagandahin natin ang pagagandahin ng templo ng Diyos. At dito tayo pagpapalain ng Panginoon. Ipakikita ng Diyos kung gaano niya mahal ang kanyang mga anak sa lugar niya. Magsasama-sama tayo, kakain, magpupuri sa Panginoon. Talagang napakasaya po. Yung buhay na ibigay na sa atin ng Panginoon, hindi po basta kasayang ibigay na Diyos sa atin. Na talagang nandun yung saya ng paglilingkod natin sa Panginoon. Sama-sama, masaya at nandun ang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin. At ang sabi po sa Hebrew 11 verse 5, sabi po sa verse 5, verse 6 pa lang, 6 na kalagay din, verse 6 pa lang. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya kay Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Yan po yung talagang dapat. Dapat po tayo ay nananampalataya. Kasi pag wala tayo pananampalataya sa Panginoon, ang sabi niya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Ay paano tayo kalugdan ng Panginoon kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon? Paano tayo kalugdan ng Diyos kung wala ka ng pananampalataya? Kailangan po yung pananampalataya natin matibay. Hindi po basta-basta tayo matitinag sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Yung aking si Prince ay umutok-tok na rin yan. Tapos, salamat sa Lord. Yung mga bata na utay-utay na silang gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Lord, salamat Panginoon na yung mga bata ay talagang nandiyan. Kahit sa talim, yun lang si talim, pero kita nyo naman, sumasayaw na yan. Simple. Talagang kahit kanya niya, talagang gusto na rin yung sumayaw. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat, sana yung puso natin gano'n. Kasi po tayo po makikita ang ating mga pagkakas. Sa bunga po makikita. Salamat sa Panginoon na yung mga anak ko, lahat sila, sa mga manugang ko, nandito sila. Salamat sa Panginoon. At napakasaya po at tayo po lahat ay nagbibigay sa Panginoon. Madalang po sa pamilya ang nabubuo ng nagbibigay sa Diyos. Pero pagbuo, napakasaya po. At ang sabi po sa verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ulit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay pinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Manampalataya po tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo pa, hindi pa natin nakikita. Alam po niyo yung arka, ginawa po siya ng 120 years. Ayon sa mga talubhasa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, nung unang nangaral si Noah, siya po, kasi si Noah ay mayamang tao. Sa panahon nila, mayaman siya, milyonarong tao siya. Nung una siyang nangaral, lahat ng tao tumutulong sa kanya. Marami pong tumulong dyan. Mga kamag-anak niya, mga kasamahan niya, mayroon pa siyang binabayaran para magtrabaho. Marami, lahat naniniwala sila. Pero sa tagal ng panahon, umabot ng ilang taon na, siguro 50 years, yung iba sumuko, pambihira naman. Hindi naman siguro totoo na maaabot pa ito ng tubig kasi kung sila sa tuktok ng bundok gumawa. At nagkaroon ng pag-iisip ng mga tao na si Noah ay gano'n. Ay baliw yan si Noah.
Isipin mo kung totoo, sabi niya, nung una, magpapaha, gagamitin, mapupulong lang yung arka niya. Wala naman, hindi naman uulan, hindi naman naabot dito. Tumagal hanggang magawa ng years. Ang daming tao, wala nang naniniwala sa kanya. Dahil ang tagal eh. Ang tagal na. Namatay na lang yung iba, hindi naman nangyari. Yung mga anak ko, hindi na naniwala. At tumalikod na sila. At kung dumating na yung panahon, na nagkaroon ng baha, wala nang naniniwala. Marami po sa atin na Kristiyano, sa una lang naniniwala. Habang patagal ng patagal, hindi naman nangyari. Yung sinasabi ni Pastor, sabi niya, mag-pray ako, mangyayari, hindi naman nangyari sa akin. Marami po ng mga tao pagdating ng panahon. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, ang pagtiis hanggang wakas siya ang maliligtas. Nung una po kaya po nagawa yan, ay ang daming gumagawa. Ang daming tumutulong sa kanya. Ngunit nung tumagal, hindi naman pala nangyari, hindi mangyayari. At nung mangyari na, wala na, close na yung barko. Sa buhay po natin, sa ating pamilya, tayo po bilang magulang, tayo po sinuwang. Dapat po sa ating tahanan, mabubuo yung pananampalataya na matibay, pagtitiwala sa Diyos, na hindi pwedeng mag-iba, hindi pwedeng mawasak na ilang taon lang ay bibigyan. Dapat matibay po. Kasi pag matibay yun, yung iyong mga anak, darating ang panahon, yun din ang gagawin sa kanilang mga anak, hanggang sa salinlahi mo, mawala ka man sa mundo, alam mo sila ay maliligtas. At pagdating ng panahon ng pagbukod, kasama mo sila dun sa lugar na kung saan ka naroon. Kasi patuloy mong pinatitibay yung arka, patuloy mong pinaglalaman na ang Panginoon ay siyang magliligtas sa atin. Pero pag bumigay ka, hindi ikaw ang kawawa eh. Hindi ikaw, kundi yung mga susunod sa iyo. Na ang titingnan nila ikaw, yung tatay ko, bumitaw din. Pagdating ng ganung panahon, bumitaw yung tatay ko. Bibitaw din yan sila pagdating ng panahon. Kasi yun yung nakikita sa atin, yun yung nararamdaman sa atin. Pag tayo palaging nanghihina, palaging nawawala sa gusto ipagawa ng Panginoon, ganun din ang gagawin nila. Yung tatay ko, bumitaw eh. Yung lulong ko, ganun din ginawa. Yung cycle ng buhay ng paglilingkod sa Diyos, ganun lang ng ganun, hanggang sa walang naligtas. Paghawakan po natin yun. Kahit tumagalan din yung faith mo, pananampalataya mo sa Panginoon, na ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos yung ating mga hinihiling sa Kanya. Dapat po yung faith natin tulad po ni Noah, na kahit na nasa taas ng mundo, naniniwala siya, aabuti ng tubig yun. Aabot ang pangat sa lugar na yun. At nangyari. Habang pinapatagal, magtiwala ka sa Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon. Panghawakan mo, iingatan ng Diyos ang buong pamilya mo. Papagnubayan ka ng Diyos, iingatan ka ng Panginoon. Alam po ninyo, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng pangailangan. Alam ng Diyos kung magkano ang kailangan mo. Pag sumunod ka sa Kanya, alam ng Diyos, alam niya kung anong gagawin niya sa iyo. Kailangan na niyang mag-iba ng trabaho. Kailangan na niyang ito ang gawin niya kasi kailangan na niya ang malaking pera. Ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Tandaan mo, pag ikaw ay inuna mo ang Panginoon, ano man yung kailangan mo, ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Hindi ka pahihirapan ng Panginoon. Hindi sasabihin ng Diyos na, sige, dapat araw ka bigla, magtatrabaho at kumita ka. Hindi. Kaya ibigay ng Diyos ano man yung gusto mo. Pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. At yung panalangin mo ay mayroon pong kapangyarihan. Mayroon pong kapangyarihan ang ating pananalangin at tayo may pananampalataya sa Panginoon. At buong sambahayan po ililigtas ng Diyos. Hindi lang po ikaw. At sabi po sa Deuteronomio chapter 12 verse 28, ang sabi po diyan, sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak. Sa habang panahon, sapagkat ang pagsunod na ito ay tama at katanggap-tanggap, gayawin na inyong Diyos. Hindi lang po tayo. Hindi lang tayo mananagana. Lahat po sila. Kaya, pag sa Panginoon ka, hindi mo na iisipin na kung ano pa yung dapat mong gawin sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Ang Diyos na mo magbibigay niyan.
Ako yung pangarap ko sa mga anak ko muna, sabi ko, nung kami nasa Taytay, kasi nagtatricycle ako noon. Tapos yung nagtatrabaho rin ako sa gabi sa bigire. Talagang, sabi ko, yung mga anak ko, baka pag tapos lang ng high school, kukunan ko lang sila ng license. Ang masada na lang sila, okay na yun. Pero hindi yun palang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sila yung makapagtapos. Nakapag-aral siya, naalala ko talaga pag talagang plano ng Panginoon, mangyayari. Kasi yung anak ko si Jojo, nung first year high school siya, isa lang pantalon. Isa lang ang pantalon, isa rin damit. Ay, dalawa pala ang pulo niya. Pag Sabado lang nilalaban, pinupunasan lang pag Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Punas-punas lang yan. Nung sinimot, second year ata, naging dalawa na. Sunod-sunod niya sila nila Paul. Talagang walang baon. Hatid sundo ko sa school. Pag alanganin ng oras, pinupuntahan ko yan. Bahay lang talaga yan. Bahay, school lang sila, simbahan. Talagang ginahit ko sila. Talagang inalalayan ko sila. Paggabi yan, sinusundo ko pa yan. Pag may mga activity sa school na inaabot ng gabi, inaabangan ko yan doon sa labas. Kinukuha ko sila. Talagang araw, basta paghapon na, nandiyan na sila sa bahay. Minsan nag-aaral yan sila, dumating sa bahay, dami na lang pera. Sabi ko, ang dami mong pera. Sabi niya pa, nag-champion ako sa chess. Palaro pala doon sa plaza, si Jojo. Mga ilang araw, si Jojo umuwi, may dalang trophy, may pera pa. Ano yan? Nanalo ako sa chess. Kaya yung mga kakilala ko, gusto akong dayuhin. Akala marunong ako. Hindi ako marunong. Sabi ko ako, dama lang yung alam ko. Yung pagpapala, ibinibigay na sa kanila. Tapos nung sila nag-aaral na, talagang mapapagod ka na lang kahakit sa stage. Laging nandun sila sa mayroong tribune, may mga bida, lahat-lahat. Hindi na nga lang nila iingatan, hindi na kayo iingat masyado ng mga bida, sasabit lang nila kung saan. At talagang nandun yung kanilang kasipagan sa pag-aaral. Bakit nangyari yun? Bakit nangyayari yun? Hindi ko naman sila tuturuan para gawin yung mga bagay na yun. Bakit nangyari yun? Kasi may Diyos tayo. Nagtitiwala ako sa Panginoon. Ang Panginoon ang kumikilo sa aking mga anak. Binibigyan sila ng katalinuhan. At yung mga teacher nila, tutuwa sa kanila pag may mga activity, pumupunta doon sa bahay. Doon sa bahay sila nagkakainan. Kasi welcome sila lahat sa bahay, mga teacher nila. Talagang yung pagmamahal din ng teacher pati sa amin, nakakarating. Pumupunta sila sa bahay, yung kanilang relasyon sa aming mga anak. Kaya napakasaya po. Nagpaaral kami, hindi kami naghihirap. Ibinigay lahat ng Diyos. Talagang hanggang sa si Paul, sa Ruas, nag-aaral din siya sa Ruas kasi hanggang first year lang doon sa Taytay, hanggang dito sa Puerto. Hanggang sa silang lahat ay nakapagtapos. Grabe ang Panginoon. Pag ang Panginoon ang inuna mo, yung kailangan mo bibigay ng Diyos. Dalawa na lang, second year college na yung dalawa ngayon. Ay di 2 years na lang makakapagtapos na sila. Salamat sa Panginoon. At alam po ninyo, malaking bagay po na nakapagtapos yung panganay. Yung mga nauna. Kasi yung mga pamangkin mo, mga bunso mo, magtatapos yan sila. Kasi hindi na nila, kasi kuya, ganun ang paganda ang ano niya. Kasi nakapagtapos na. Kailangan po, mayroon pong sinusundan sila. Kaya lagi kong pinaano nung sila ay talaga nag-aaral. Kung mag-aaral kayo, pagbutihin nyo ang pag-aaral niyo. At ako naman bilang magulang, pinagbuti ko talaga. Sinusundo ko yan sila. Pag alanganin oras at wala pa pinupuntahan ko sa school. Nandun yung guide natin bilang magulang. Sagana sila sa pangaral, sagana sila sa mga paalala, pero hindi sila sagana sa pira. Kasi iniisip ko rin, pag sagana sa pira, tama lang. Tamang pambaon lang nila. Kahit dito si Lumlum nung nag-aaral yan dito, payat-payat kay Dustin. Grabe talaga. Payat na payat yan. Malilipad ng hangin yung kapayatan niya. Pero nakapagtapos. Alam po niyo kung bakit? Yung ulam niya sa tanghali, ulam na rin sa hapon, isang order, hahatiin lang yan. Lalagyan ng sili para maanghang. Para magkasi ng 3 kain.
sa isang araw. Yung isang order, 25 pa lang ang order noon. Ganun sila. At hindi yan sila humihingi ng sobra. Lagi kung ano lang talaga yung kailangan, yun lang ang hinihingi nila. Sa buhay po natin, pag inunan natin ng Diyos. Bakit nagkaroon ako ng anak na gano'n? Kasi ang Diyos ang nag-guide sa kanila. Ang Diyos ang nakialam sa buhay nila. Ang Diyos ang nagturo sa kanila. Hindi lang po tayo ang pinagpapanan ng Diyos. Ang ating po mga mahal sa buhay. Kaya nga, pag tayo rin mayroong pagkakamali, pagkakasala, hindi ikaw ang pinapalo. Ang pinapalo yung mga mahal mo. Kaya huwag kang titigil sa Panginoon. Kasi pag gumagawa ka ng kabutihan, ang nakikinabang, nagtatamasa ang mga mahal mo sa buhay. Pero pag nagkamali ka, kawawa sila. Kawawa sila. Kaya dapat yung ating paglilingkod sa Diyos, 100% ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ang Panginoon po ang bahala sa kanila. Pag sinurrender mo ang kabuhayan mo, ang family mo sa Panginoon, magtatagumpay at magtatagumpay. Tandaan mo, kaya kang pagpalain ng Diyos. Ano man yung gusto mo, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Huwag kang mangamba sa pangailangan mo. Pag ang Diyos ang pinuna mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Ibibigay ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ko nga, kailanman hindi magkamali ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tapos na po ang oras natin. Purihin ang Panginoon. Ang pagpapala po, lagi po nasa atin ayon sa ating ginagawa. Maging tapat po tayo sa Panginoon, pagpapalain ng ating buong pag-ibig. Gawin natin yung gusto natin paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong mag-alilangan. Pag tayo naglilingkod, sabi nga, Kristiyano ka na rin lang, itudo mo lang. Huwag kang mag-alilangan sa Panginoon. Pag may time ka rin lang na wala kang ginagawa at oras ng prayer, punta ka. Punta ka dito kung may time ka. Pero, kung gusto mo talaga, piling may time. Tayo po, lalo tigit kung wala ka naman talagang trabaho, pili ka mayroon tayo. Pag may trabaho, hindi maunawaan naman ng Panginoon kasi may trabaho ka. Pero kung wala, kung meron ka rin lang time, punta ka dito para manalangin. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ang pananampalataya po natin, alagaan natin. Yung pananampalataya natin, palaguin natin, diligin natin. Ang pandilig po dito ay ang pananampalataya. Salamat po sa kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Father. Pagpalain mo yung mga salita, Panginoon. Ito po yung magsilbing lakas, magsilbing gabay, buhay sa aming Panginoon. Pagpalain po ng bawat isa at ng kanilang mga salita na pakinggan, nawa po ito ng kalakasan nila at ito po yung mga pamuhay namin sa araw-araw, Father. Salamat, Lord. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.